Sa pagsugod, magkabasa ko diri sa Hebrew 4, versikulo 12 ngadto sa versikulo 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, gabi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuo ang tanang butang, binuksan og diyag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag ron niya kitag husay. Kay maghahatag tag panahon sa adto sa pagampo. Kung gikinahanglan ang rebound, gamiton na to ang rebound. Apan kung dili na kinahanglan, nagaampo kita. Amahala mo nga Diyos, nilangatak na sa kagabhion, kami na usab maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo tungod sa extension sa kinabuhi nga may pinakarakong grasya sa among pagkinabuhi matag adlaw, nga diin aduna pa kami opportunity kaya sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Wala ikaw nagakulang sa matagadlaw nga panginahanglanon. Kanunay ikaw nga nagasupply. Kanunay ikaw nga naghatag ka ng kusog, kaalam, giya, o bisan man kadaugan sa among espiritualong pagkinabuhi. Nini nga kagabion akong itudyan kini nga anak kanimo. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Magalihok sa tagsatag sa kakinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat. In Christ's name, Amen. Yes, may gabi sa tanan ng mga sunod nga itong online Bible study. Yes, kung nagapadayon kong pagsunod ato sa nga tunan kining flow in Christian service sa makadyot, and then proceed kita sa katong capacity for life. So muna siya ang flow sa Christian service, no? Flow in Christian service. Halimbawa, napakita sa gitog na itong carnal man, ang usa ka magtutuo nga unod nun o kalibutanon, o kinigisiguran sa 1 Corinto 3:1, ang usa ka magtutuo kini siya nga unod nun pa siya o kalibutanon. Dili siya pwede nga maka-involve sa Christian service not until magagamit siya sa rebound, no? O mogid kini ang sistema, kinahanglan gyud nga mogamit siya sa rebound sa katuyuan nga mahimo siya nga maka-involve sa Christian service. There is no Christian service when there is sin in our lives. Ubo sa importante kayo alang sa usa ka magtutuo nga mogamit siya sa doktrina sa rebound. 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9 nagaingon, kung isugid na to ang atong mga sala, siya matinumanon ug andam nga magkapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So buti pasabot nga usa ka magtutuo mahinlo sa tubangan sa Dios sa dihang magagamit siya sa 1 John 1:9. At the same time, dili lang nga malimpyo siya clean before God, kundi mahimo sab siya nga in fellowship with God. So, hinumduman na to nga ang Diyos balaan, kung dili siya pwede halubilo sa tao nga magkasasala. Dili pwede ang balaan ng Diyos kung makasasala nga tao manag-uban. Aduna lang may panaghalubilo o fellowship when the perfect God
acknowledge the righteousness of man. Sa diyang makita niya nga usa ka magtotoo, nagkinabuhi usab sa pagkamatarong sa tubangan sa Dios. So mao ka nang adunay pagpakig fellowship. So ang pagpakig fellowship may kabo sa diyang kita limpyo sa tubangan sa Dios. And then of course, we are filled with the Holy Spirit. May kita nga puno sa Balangin Espiritu. Sumala pa sa Revelation 3:20, Piso 5:18, bisan man sa Episo 4:24. So kini nga mga bersikulo nagatudlo nga ni kanato ug unsaon nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. Adunay pagpakig fellowship kauban sa Dios. And then puno sa Balangin Espiritu. Ang motif sabot nga we are in the sphere of the Spirit. So, human niya na, just remember, kina-importante nga subject kini nga itong at least we are clean before God, in fellowship with God, filled with the Holy Spirit. During this time, we are in the sphere of the Spirit. Buti pasabot nga ang Balangin Espiritu nasa atong kinabuhi. Nagagahom sa atong kinabuhi. Naga-influensya siya sa atong kinabuhi. But, just remember, bisan tinuod, filled kita sa Holy Spirit, ang atong lawas gyapon, nagyapon ang iyang old signature. Pusa, pwede siyang makapili sa sunod sa Balangin Espiritu o pwede po siya nga tumusunod sa iyang old signature. Now, adunay kalainan lamang niini sa ka karnal nga magtutuo. Kaya kung karnal nga magtutuo, wala siya opsyon. Ang iyang katuan sa usa ka karnal nga magtutuo, either human good or human bad. Samantalang ang usa ka magtutuo nga nahimo lang in the sphere of the Spirit or filled with the Holy Spirit, na siya another option. Kung mutugyan siya sa Balangin Espiritu, morning word nga yieldedness, no? Mura punig sa pikas rebound, and then sa pikas is yieldedness. So kung mutugyan siya sa Holy Spirit, mo ka nang mo-produce siya og divine good. Madawat sa tubangan sa Diyos. Pero, kung siya, filled siya sa Holy Spirit. Pero, bisang tinuod, filled siya sa Holy Spirit, nagyapoy old signature niya. Mao ka na nga si Apostol Pablo, nag-ingon yun sa Galatians 5:17. Diya sa Galatians 5:17, ang butang gusto niyang pagkabuhaton, dili ino niya mahimo. Kaya na-fight sulod sa iyang lawas. May kanunay nag-aaway sa sulod niya. Ang butang nga gusto niyang pagabuhaton, dili niya mahimo. Apan ang butang nga dili niya gustong buhaton, mo niya mahimo. Nabuti pasabot niya nga kining duha, ang Holy Spirit ug ang old signature, kining old signature, kanunay ni sila nga nagbinirahay. Ang Holy Spirit, dili niya gusto ang atong lawas nga magbuhat sa mga kinaiyang makasasala. Ang kini pong old signature, gusto po niya nga dili ta magbuhat sa mga butang espirituhanon. So, puros na sila nagbinirahay ang duha, no? So, mo ka na nga matingala kita sa atong kinabuhi nga bisang filled with the Holy Spirit na kita, makaambak paghapon na sa pagpakasala. Nga naman, tungod ka na patay old signature. Wala mawala ang old signature na to, nagpilit siya sa lawas na to, bisan kita filled with the Holy Spirit. Sumuning usa ka butang ikinahanglan natong masabtan. So,
Ang Holy Spirit, sumalap sa Galatians 5:16 ug 18, kanunay nga nagagiya o nag-influensya nimo sa pagbuhat sa mga espiritualong butang through the power of the Holy Spirit. Walay energy of the flesh, walay sala, because you are in the influence of the Spirit, pero na kay desisyon nga paghimuon. Either mo yield ka or dili ka mo yield. So kung dili ka mo yield, taga ka diri sa old signature. So inguna na ka-critical ang gitawag na to Christian service. Ang Kristohanong pagpangalagad, gamay kayo ang lutsanan, no? Na makaproduce kita og divine good. But sadyang mahimo na natong habit ang pagkinabuhi pinagi sa gahom sa balang espiritu. Mao ka nang aduna na kita mga opsyon na magmadaogon sa atong Christian way of life. So yun na ang may tabo. Halimbawa, we are filled with the Holy Spirit. So pwede tayo mapilog Bible study. Pwede tayo mapilog evangelism. Pwede prayer. Pwede tayo maghatag. Then, pwede tayo magtabang sa uban o uban pa, no? So, sa diyang mo yield kita nini, produce of divine good. Because we are in the spirit of the Spirit. Now, karon, ang atong old sin nature pod, nag-influence po siya sa tuwa. So, muna nga kung nag-influence siya sa tuwa, pwede po niya nga papilo ng Bible study. Pwede po, old sin nature. Pwede po appeal sa evangelism. But we are in the influence of the old sin nature. Pwede po mag-pray. Pwede po maghatag. And then pwede po magtabang ito sa uban. So ang nabuhat dili sa we are filled with the Holy Spirit o we are influenced sa old sin nature, kung imong pagkatanawon, mao lang sila. Ang kalainan lang, ang production sa Holy Spirit is divine good or madawat sa tubangan sa Diyos. Samantala ang production sa old sin nature, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Napil ka Bible study, o niya, dili man ka filled sa Holy Spirit, carnal ka. So, pati evangelism, prayer, giving, helping. So, dili siya madawat sa tubangan sa Diyos. Kay naisala. O nag-appeal ka sa Bible study, evangelism, prayer, giving, helping, etc. Niya, influensya ka sa old sin nature, siguro a provision loss or mali ang mga motibo, di gyapon madawat sa tubangan sa Diyos. So, gitawag siya human good. So, muning usa ka dako kay nga problema karon sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Tungod kay kung dili masamtan kini niya, mura lang siya o nagdula-dula. Kay parehas man lang. Kung imong tanawon, ang old sin nature, pwede ka makapilog Bible study, pwede ka makapilog evangelism, prayer, giving, helping. Pero di ay influensya din sa old sin nature. Mo ka na ang Roma 8:18 nagaingon nga dili gyud mahimaya ang Dios sa buhat sa unod. So kung kining Bible study nato buhat sa unod ni siya, meaning atong kabubuton dili gahom sa balang espiritu, dili madawat sa tubangan sa Dios. Kung kini atong Bible study karon, nagpakaron ingnon lang ta, dili madawat sa tubangan sa Dios. O kaha natay sala, dili madawat sa tubangan sa Dios. So, pasalamat kita nga nai-power nga gihatag ang Diyos nga ni kanato mo ang Holy Spirit. Pero
Siguro na inyo naman yung na-experience sa inyong Christian life. After you rebound, sa dahang nag-rebound kita, nagtuodayin kita nga limpyo na tas tubangon sa Diyos. Nagtuodayin kita nga we are in fellowship with God. Nagtuo kita nga filled na tas Holy Spirit. Pero sa nagdagan ang mga panahon niya na tingalat na we are in the Spirit of the Spirit, mubalik kaya punta sa pagpagkasala. Nga naman. Mo lagi na, dili garantiya nga you are in the Spirit of the Spirit nga ang imong kinabuhi magpili na tanan sa mga espiritualong butang. Pwede pa kang mapili diri sa ubos sa old signature. So, kung ang usa ka magtutuo, wala siya'y doktrina o wala'y nagatudlo niya, especially sa iyang Christian way of life. Ang tanan niyang may produce, mo lang gining human good. Ang human good, equivalent lang siya sa no reward in eternity. Apil lang siya, no? Yes, ang iyang kinabuhi, uban-uban sa kung sa mga buluhaton sa simbahan. Pero diya sa iyang huna-huna, diya sa iyang soul, dili niya makita ang tinuod nga butang nga nagapangalagad siya sa iyang buhi nga Diyos. Dili siya makaproduce of divine good. So, alang ka nato ng mga nagtuon sa doktrina, at least natay idea na nini o mahibalo kita nga nag-yield kita sa Holy Spirit para nga makaproduce kita og divine good. Sa atong pag-apil sa Bible study, evangelism, prayer, giving, helping, we know that we are clean, we know that we are in fellowship, we know that we are filled with the Holy Spirit, and by yielding to Bible study, yielding to evangelism, yielding to prayer, yielding to giving or helping, nag-produce kita og divine good. Samantalang diri sa pikas nga side, atong nakita, pwede nga we are in the Spirit of the Spirit, but because we have old signature, ang atong old signature, nag-influence na to, nga sige, apil Bible study, under the influence of the old signature. Evangelism, evangelism, prayer, giving, helping. And then, natrap ta diri, tungod kay, nay second option, nga di nagkalingla ka na to, nga diri kita mabira sa gitog na to human good. No, napay lain ini, no? Diri sa old signature, pwede pa gid siya makaproduce og worry, angry, hatred, gossip, etc. Nga din, pwede po siya mo-produce og human bad. So, dili lang human good ang may produce sa old signature. Pwede po siya makaproduce og human bad. No? Layo na siguro din ang kanang gitawag na ito, stealing o killing, no? Pero pwede pa siya makabuti na stealing and killing, pwede pa. So, based sa iyang old signature, pwede siya makaproduce niya na. Galing sa ito, murag minimize lang na ito, kaya murag layo na kayo ng pagpatay o pagpangawatan. Murag layo na kayo na siya. So, kini yung pinakadali. Once nga nag-worry ka, remember, kuha na siya sa old signature. Influence na siya sa old signature. Nag-angry ka, influence na sa old signature. Hatred, gossip, maligning, slandering, kana sila ang influence sa old signature. Kitawag na sa human bad. So, ang old signature, makaproduce siya og human good, makaproduce po siya og human bad.
So, sa samang pagipod, kung dili siya magtotoo, ang dili magtotoo, wala sila ay mai-produce. Gawas namang sa human good o human bad. Sama ra pud siya sa usa ka magtotoo nga under the influence of the old signature. So, walay kalainan, no? In fact, ang pinakagwapo nga illustration din sa magtotoo o dili magtotoo, pareha sila gi-influence sa old signature. Pwede nga ang magtiayon sa magtotoo, magtiayon sa dili magtotoo. Ang magtiayon sa magtotoo na influensyahan sa old signature, and then ang magtiayon po sa dili magtotoo, pareha sila na influence sa old signature. Now, pwede pa nga mas butan pa tanahon ang magtiayon sa dili magtotoo. Pwede pa nga nana. Siguro makatanaw pa ta, makakita pa kag mga pamilya niya na nga, uy, dili sila magtotoo, no? Pero butan sila. Nakakita ta, kini sila magtotoo sila, pero lisod ang ilang kinabuhi, tanawon. Huwag dili tinuod. Pwede pa, no? But, kanan siya, resulta ka na siya sa kulang o doktrina. Kasi ang usa ka magtotoo, kung magtotoo gyud siya nga nagatubos pagkamtong, yes, mas limpyo, gamay ang iyang kinabuhi kaysa mga dili magtotoo. Pero, gibuhat na nato ka ng example tungod kay pwede ka na ngayon na magapangitabo, no? Okay, so, skip sa tadere. Dili na kita karon sa capacity. Dili kita sa spiritual capacity. Humana kita nining capacity for life, o bisan man nining capacity for love, no? Humana sab kita nini sa atong Bible study. But atong i-review sa makadyot kining number 2, capacity for love. Ang number 1 is capacity for life. Dali man lang kayo mailan tong capacity for life, no? Ang katong dili kayo nagka-complain, dili kayo nagka-react, dili kayo nagadumot. So, makadawat sa mga butang sa kalibutan, dili nga gitawag na to mamagnet sa mga kalibutan ng butang. So naay gitawag capacity for life. Ang capacity for love nagahisultin siya mitong sa imong gugma ngadto sa Dios o gugma nimo ngadto sa imong isig ka tawo. So ang usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, dili lang nga nasabtan niya ang love of God, kundi nasabtan po niya o kung saan paghigugma ang Diyos. So, sa diyang ginahigugma niya ang Diyos, aggressive siya. Itawag sa aggressive love, which is advancing in the spiritual life. So, aggressive love, naghisgot na tungod sa iyang kinabuhi nga diin adunay enduring devotion to God. Enduring devotion as the aggressive function of the soul and the persistent vigorous pursuit of cognition, metabolism, and application of Bible doctrine. So, ang atong gibuhat karon, nag-Bible study ta. So, ma-full siya sa gitawag na itong aggressive love, no? Tungod sa atong pangarap na atong may gugma ang Diyos, muna nagatuon kita siyang pulong. So, aggressive na siya, no? Atong pagpangalagad niya, gitawag kini siya aggressive. Number 2, gitawag kini siya responding love,
responding love, which is worship of God. Ug mahitabo kini siyang tinuod nga pagsimba sa buhi nga Dios. Sa dihang kita nagalakaw, we are walking with God. We are in fellowship with God. We are filled with the Holy Spirit. O kanunay kita nga occupied with the Lord Jesus Christ. Mao kana siyang tinuod nga pagsimba. So, worship is thinking with the mind of Christ. So, muna siya tinuod nga pagsimba, no? Which is an expression of the believer's love. And believer has a mental attitude culminating in the occupation with Christ and to be always in fellowship with Him. So, muna ang responding love. So, nana siya sa atong kalag. Diha sa sulod sa atong kalag, nag-circular ang pulong sa Diyos sa sulod sa atong kalag, o mo ka na nga stable ang atong tinuod nga pagpakig fellowship kauban sa Diyos. Naibalo kita nga nakita sa pagpakig fellowship uban kaniya, nakita sa kitawag na to pagkapuno sa balang espiritu, ay experientially sanctified, ug ang atong panguna-una mo ang panguna-una ni Kristo. So, the mind of Christ, inumduman na to, kung ang mind ni Kristo mo ang espirituhanong mga butang tanan, o kung mahitabo nga imuha pong mind sama sa mind of Christ, so wala na problema ang imuhang kinabuhi. Sama kang Kristo Jesus, wala problema iyang kinabuhi. So, morning butang nga ang dapat ma-transfer sa atong kinabuhi. The mind of Christ must become the mind of the believers. So kung ang panguna-una sa usa ka magtotoo may sama sa panguna-una ni Kristo Jesus, wala na. Ang human viewpoint, wala na, dili siya kasulod. Kung dili mo panguna-una nakitang tanan sa mga espirituhanong butang. Sumuning tinuod nga gitawag na to pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Muning gitawag na to responding love. Bisan asa kita nag-adto ang atong panguna-una mo ang Diyos. Ang atong katuyuan mo nga mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi. Ug walay laing pamaagi nga mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi, mao lang gyud ang pagpakig-fellowship kauban sa iya. Dili itong expression sa atong baba, dili itong pagsinggit-singgit na to, siguro pagkanta. Usay bitaw, sa atong simbahan, gamay man lang kina atong kanta, duha man lang nakakanta. Usay na yung mga special number. Pero bantayanan gani gyapon kay na, no? Ang mga pagkanta, kay usahay, lagi, kung wala gyud doktrina, wala na expression na sa iyang tawahanon nga kusog. Dili na tinuod nga moabot nito sa tinuod nga pagsimba. Gawas lang gyud kung nasabtan na gyud niya ang tinuod nga pagkinabuhi nga espirituhanon, kana makahatag na gyud siya og tinuod nga pagsimba sa iyang buhi nga Dios. God is not dependent on our words and our lips. Dili siya dependent niya. Ang Diyos dependent kung saan nasa soul, nasa kalag. Muna nga, usa ka bantayanan po ni kayo siya, no? Wala man nato na ginapugngan, pero usa ka butang atong nakita din na kung kulang yun siya sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, kaya sa pulong sa Diyos, ma-miss out siya sa tinuod ng pagsimba. So, true worship of God is accomplished only in the power of the filling of the Holy Spirit and under the principle of responding love. Muli sa John 4:24.
So, worship is concentration on God and His Word, circulating in the soul of the believer. So, worship is thinking with the mind of Christ, which is an expression of the believer's love and respect for God, and response to God's love for him. So, muna ning pwede na nimo mabasa ang dili ta karon sa impersonal love for all mankind, no? Doon ay mga puntos dire, no? So kung gihigugma na nato ang Dios sa atong kinabuhi, dili na po ta karon sa impersonal love for all mankind, which is resulta lang ni siya sa dihang nanatay tinuod nga paghigugma sa Dios. Dili mong gulit siya mag-una. Dili ni mahitabo nga mag-una ang impersonal love for all mankind sa personal love for God. Mag-una gid ang personal love for God. O kining impersonal love for all mankind, hinumduman na to nga dili ni siya, nganong dili man personal love for all mankind ang isgutan dire. Kung personal love man ang isgutan dire for all mankind, dali lang kaayo gitawag na to higugmaon ang tao nga maayo nga ni kanato. Kay personal man, higala nimo, butaan, mayong tao, so may gugma gini mo siya kay mayo man siya nga tao. Pero wala ta gisugo sa Dios og personal, kundi lang yung gisugo sa tuwa is impersonal. Naunsa man ang impersonal? Ang impersonal walay condition. Number 1, an unconditional, relaxed mental attitude toward the entire human race. So walay kondisyon. Wala tagi sugo sa paghigugma sa Diyos sa personal nga pamagi. Kundi gisugo ta sa paghigugma sa walay kondisyon. Number 2, the function of the believer's virtue toward other people. Number 3, unlike personal love, which emphasizes the attractiveness of the object of love. So, ang personal love, atong nakita, dili pareha sa personal love, nga nag-emphasize siya the attractiveness of the object of love. So, ang personal love, mo tudlot sa tuwa. Mo nang muhigugmata nila kay mayo man sila o attractive man sila. Pero ang impersonal love emphasizes the capacity and integrity of the one who loves. So, ibutan na ito kini siya, ikaw ni siya. Sa dihang nakakaton ikaw sa pulong sa Diyos, sa dihang nahigugman na ikaw sa Diyos, paghigugman mo sa Diyos, na-develop sa sulod sa imong kinabuhi nga gugma. Kung kanang gugma ha, matingala ka niya na, ang kanang gugma, wala na nanagatagad og kinsa siya, kasi resulta kini siya sa imuhang kaugalingon nga pagtubo ng espirituanon. Mo ning integrity of the one who loves. Capacity for love na siya. Capacity for love. Capacity for love siya. So, na-integrity ang may gugma. Lahi sa katong impersonal love, kaya kung atong pagkatanawon, nagdepende siya sa attractiveness sa gihigugma. So, nagatanaw siya sa object. Kung mayong object, higugma mo niya. Samantalang kining impersonal love, bisag dili pa maayo ang object, dili pa ang ngayan. Tungod kay siya mismo ang nausab,
na ikausaban sa iyang kinabuhi, kaya niyang higugmaon tong tao nga dili ang ngayon nga higugmaon. So muna nang moabot na po din na ang mga gitawag na to, the law of supreme sacrifice, the law of liberty, mapila po din na, no? And then number 4, whereas personal love is an intense and subjective attitude toward a few, basta personal gani, pinili mo lang na siya. Kung angayan, higugmaon. Kung dili angayan, adi higugmaon. While impersonal love is a relaxed mental attitude toward everyone, friend or enemy, worthy or unworthy, pleasant or obnoxious. Muling ngayon sa Matthew 5:44, no? Gisugo kita sa paghigugma bisa man sa atong kaaway. And then number 5 is impersonal love solves problems in personal relationship. So kung nakakatunta nini ang impersonal love, mo ni say kasulbaran sa personal relationship. Dili lang sa husband sa wife, parents sa children, sa atong friends, dili bisan man sa mga neighbors o sa politics ba, no? So impersonal love solves problems in personal relationship. Number 6, the believer with impersonal love is able to accept all people as they are, without demands for reciprocation, without reaction or retaliation. So muna yung naitabo sa impersonal love, no? Makadawat siya sa bisig kinsang tao. Wala siya demands. Sama ni Joseph, sama ni Daniel, sama ni Job, no? By demands. Wala sila nagka-demands for reciprocation, without reaction or retaliation. So this unconditional attitude is stable. Ngayon sa Colossians 3:12-14, 1 Peter 3:8-9, abisama sa Matthew 5:44. So morning sulat diri sa Matthew 5:43-48. You have heard that it was said, you shall love your neighbor as and hate your enemy. Munang sa 43. So, kung magamit ta og personal love, yes, imong higugmaon tong tawo nga maayo nimo, huwag imong pagkadumtan tong imong kaaway. Pero sa verse 44, but I say to you, si Jesus Christ ang gaingon ini, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. So muning sugo sa Diyos nga ni kanato. Muning unconditional love or impersonal. 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. And then sa verse 48, verse 47, nagingon, if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? So, pwede no, kung atong higugmaon katulang mga taong nahigugma na to. Kailangan nahigugmaon na to ang tanan, way condition. Verse 48, therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Now, dito karon sa capacity for happiness. Capacity for happiness. God is the source of true happiness. Psalms 43:4a. No? In eternity past, God designed a grace plan whereby He can share His perfect happiness with man in time. Mo gini katuyuan sa Diyos. Wala pa niya nabuhat ang tao. In eternity past pa, no? Gusto yun sa Diyos nga ang tao sa diyang pagkabuhato na niya
makabaton gyud og tinuod nga kalipay. Perfect happiness. So, eternity pass pa na, no? So, pero kung saan hitabo sa kalibutan karon, nganong mas daghan ang way kalipay, nganong mas daghan ang kagubot, nganong mas daghan ang kaguliyang. Nga ang plano man gyud ta sa Dios nga ang tao na agyong tay kalipay. Ang naibalo kita nini nga kini siyang plano sa Dios in eternity past. Ato nakita na sudlan kini siya sa manulundaong gubat or angelic conflict. Adunay gubat nga nagapanghitabo between God and Satan. Ug tungod niya na duha ka powers nga nagapanghitabo sa kalibutan. Two sources of powers, the power of God and the power of Satan. Ug tungod niya na ang kalibutan nahimong chaotic. So, sa dihang ginahukma na sa Dios si Satanas o kang iyang mga anghel nga itambog sa linawong kalayo, nag-apilar sila. Nganong itambog man sila sa linawong kalayo nga gugma man ka siya nga Dios. Yes, tinuod ang Dios, wala gyud mo sa iyang kinabuhi. Gugma na gyud siya in eternity past pa. Maayo na gyud siya in eternity past pa. Wala gyud kay makita nga usa ka lama sa kinabuhi sa Dios. Bisag mag-unsa ka mangtas ni Satanas, bisag unsa ka mangtas sa tao, ang Dios gracious gyud. Ug wala kita makita nga kaniyang usay man gud ang tao, no? Murag dili kay nato ma-describe ang Dios. Ug usay murag himuon na gani nato ang Dios nga murag kita, no? Ang atoang panghuna-huna, murag mo gusto natong i-impose ngadto sa tanan ng mga tao. Pero ang Diyos dili nga nana, no? Ang Diyos nagpabilin gyud siya nga Diyos. Ug ang Diyos na siya essence, na siya integrity, nga magpabilin siya nga maayo sa tibok na kinabuhi. From eternity past to eternity future, maayo gina siya. Ug dili gid siya pwede makabuhat og usa ka sala ug usa ka butang nga dili maayo. Ug busa wala gyud kay ma-expect nga ang Dios magbuhat og dili maayo sa atong kinabuhi. Always gyud ang iyang pagabuhaton sa atong kinabuhi para ra gyud sa atong kaayuhan. Si Satanas, yes, no? Gusto siyang mudaot nato sumala pa sa yes, tinuod ka na sa John 10 verse 10. The thief cometh in order to steal, kill, and destroy. Nagisgot ka na kay Satanas, no? Katuyuan ni Satanas sa atong kinabuhi. Pero ang Diyos, wala gid siya dautan nga purpose sa atong kinabuhi. Wala pa ta mahimugso. Ug hangtod sa malabot, dili gid siya pwedeng magbuhat og dautan. Batok na ni kanato. Part ka na siya sa iyang essence. Part ka na siya sa integrity of God. Ug dili pwedeng musukwahi siya sa iyang integrity ug sa iyang essence. Ingon ana ka maayo ang Dios. Apan kung dili masabtan sa tao ka na siya, usay ang tao mag-una-una pa sa Dios, no? Murag usay ang tao labaw pa sa Dios. So this is possible only through man's regeneration and subsequent perceptions of Bible doctrine. Ang iyang gisgutan dire, ang perfect happiness or capacity for happiness dili nim hitabo sa usa ka tawo nga diin walay Dios sa iyang kinabuhi. Makabaton lamang siya nini nga kalipay sa dihang mataw siya pag-usab, maluwas siya, and then magatubo siya nga to sa espirituhanong pagkahamtong, magkinabuhi siya nga uyon sa kabubuton sa Dios. So by that time, little by little, iyang masabtan ang pagkinabuhi nga pwede siya di siyang magmalipayon. Makashare di siya sa kalipay nga iya sa Diyos. Ay, teka mga bersikulo din, no?
Hebrews 3:18, Matthew 4:4, John 15:11, Philippians 4:4, 1 Thessalonians 5:16, sa man John 17:17. Naman ang gapil din ang Matthew 4:4. Ang Matthew 4 verse 4 nag-iskot kini sa mitungod sa pulong sa Dios nga mo'y dapat kalanon sa atong kalag. Ug once nga kaon ka sa pulong sa Dios, masustain ka gyud. So gitawag nato kini siya plus H or absolute plus H is plus happiness ni siya, no? Sharing the happiness of God. Sharing the happiness of God is the maximum genuine happiness attained by the believer who reaches spiritual maturity. So kini wala ni siya ay usa ka problema karon kay alang lang gid kini siya sa usa ka magtotoo nga miabot sa espiritualong pagkamtong. Muna nga kung wala pa tayo maabot din wala pa nagdive pa kita, no? Mura pa tag agilan ini nga misaka na sa hangin unta pero midive po og labaw pa sa iyang gisakaan. So, ang spiritual maturity, mao'y basis gyud sa gitawag na to, capacity for happiness. Now, just remember nga, ang capacity for happiness, wala siya nagabase sa, kasi sa kalibutan man God, daghan maging kalipay sa kalibutan, no? Kalipay ka sa imong success, kalipay ka sa imong mga property, sa imong money, lipay ka sa pleasure. Siguro unsa pat ng uban nga mga nakahatag kanimo kalipay. Now, kining tanang mga kalipay nga naangkon na tong kalibutanon. Temporary lang gud ni siya, no? Dili mo gud siya mo ang gisaad sa Dios. Ang happiness nga gisaad sa Dios nga kanato is genuine happiness. Kining naga-survive siya bisan wala ta. Kining happiness mo ning happiness nga nag-survive siya bisan man sa mga circumstances, bisan man sa mga disasters sa kinabuhi. So this happiness is an enduring state of inner peace. Mag-uban man sila, no? Di man pwede nga na kay happiness kung wala kay peace, no? So mag-uban gina sila na kay kalinaw, na kay kalipay, no? Na kay confidence, na kay contentment. Dili ka pwede nga magmalipay nga wala kay contentment. Di na may tabo. Ang contentment, magsabay gina siya sa happiness. No? So, unrelated to any detail of circumstances of life. So, this happiness is an enduring state of inner peace, confidence, and contentment, unrelated to any detail of circumstances of life. So, wala ni siya kalabutan. Kini nga klaseng happiness, wala siya kalabutan sa bisan unsa mang detalye sa circumstances kinabuhi. Lahi siya, no? Lahi siyang kalipay, no? Siguro, karong mga bulana daghang nag-graduates, no? Siguro nag-graduate sila college, ang ba nag-graduate og high school, ang ba nag-graduate og masteral siguro or doctoral or unsa pa mga kurso nila, no? Is nasa kalipay na nagmalipay yun sila kana nga success, no? Kana siyang kalipay kung dili siya maabagan sa gitawag espirituhanon nga kalipay, mahanaw na siya. Natingala ka nga pag-abot sa unahan, graduate na ko, pero ang pag-abot sa unahan, nagmagulaanon man ko, huwag man ko'y trabaho. So, subo na po. Samantalang kung ang imong pag-graduate tungod sa imong pagka-spiritual,
ang nasa imong soul, ginapasalamatan nimo ang Dios sa success nga imong naangkon. So, siguro sa imong mga trabaho nga imong naangkon, no? Ginapasalamatan nimo ang Dios ni anak, no? O sulod sa imong kalag, lahi siya sa natural happiness or kalibutan nga kalipay. So, nagyoy kalainan nilang duha, no? Pero mo lagi na, sa kalibutan, dili nila na masilip. Di na nila makita sa kung ang tao nakafocus sa kalibutan, di na nila makita. Di nila matunan, no? So the believer with plus happiness has the happiness of God residing in his soul. So, ang kalipay niya nasa sulod. Ang kalipay niya dili dependent sa gawas. Ang kalipay niya dili dependent kung sa circumstances nga nahitabo sa gawas. Ang kalipay niya dependent kung saan nasa sulod. Huwag mo nang nagagawas sa iyong kinabuhi kung saan nasa sulod. Pero ang kalibutan, ang kalipay sa kalibutan, dependent kung saan nasa gawas. Kung sa iyang nakita, kung sa iyang naangkon, kung sa iyang success. Ano ang tao, no? Which is, kung imong pagkatangaon, grabe good kayo kalayo kayo siya, no? Layo kayo ang iyang gitawag na to gap. Kung maghisgutag spirituality o kanang gitawag na to kalibutan. And I just do hope na alam ka na itong mga nagatuon, sabda na ito kinisya. No? So God share His happiness with the believer by sharing His thinking, which is revealed in His Word. John 15:11. No? O kining gisulti ni Jesus Christ. Gusto niya nga ang iyang kalipay manaa kanimo. Ug nga ang iyang kalipay, ug ang imong kalipay imo yung angkon completely, no? Mo na gusto ni Jesus Christ nga magapangitabo sa kinabuhi sa mga magtotoo. So gusto niya nga ug unsa tong kalipay nga nasa iya, which is dili kalipay nga kalibutanon. Gusto niya nga ma-share nga nimo. Gusto niya nga imong maangkon. Gusto niya nga imong ma-experience kana siyang kalipay. So the believer with plus happiness has the happiness of God residing in his soul. And then God share His happiness with the believer by sharing His thinking, which is revealed in His Word. So true happiness is a mental attitude based on divine viewpoint. Nara siya sa sulod. When God's thinking becomes the believer's thinking, the believer shares in God's happiness. So kung ang panghuna-huna sa Diyos, wala mong panghuna-huna ang Diyos nga dautan. Wala gi panghuna-huna ang Diyos nga dili maayo. Kung ang panghuna-huna sa Diyos, mahimo na ito nga mausap mga itong panghuna-huna, nan, aduna kita'y kalipay nga iya sa Diyos. So, when God's thinking becomes the believer's thinking, the believer shares in God's happiness. So, morning sa Jeremiah 15:16, Romans 12:3, bisa man sa 2 Peter 1, nato sa 3. So, wisdom is the basis for happiness. Sa gini, no? Wisdom is the basis for happiness. Morning gingon sa Proverbs 3:13. How blessed. Ang blessed diri gikuha siya sa Hebrew nga pinulungan nga Asher. A-S-H-A-R-A. How blessed, meaning how happy, is the man
Ang man din nga iyang gisgutan is nagpasabot believer. Kaya di man pwede ang unbeliever nakabato na ini. How blessed is the man who finds wisdom. Believer nga nagatuon sa pulong sa Diyos. Who finds wisdom, and the man who gains understanding. That means nakasabot sa mga doktrina. Proverbs 3:13. The believer who finds wisdom is the believer who learns and metabolizes Bible doctrine and applies it to experience. So mo ni, no? Ang usa ka magtutoo nga nakabaton og kaalam sumala sa Proverbs 3:13. Mao kining usa ka magtutoo nga nakakak-on sa pulong sa Dios og iyang gidigest ang pulong sa Dios. Og iyang gi-apply ngadto sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So kung nag-apply ka sa pulong sa Dios, which is the mind of Christ, ano na kay kalipay? Then the Bible uses the term pleroo, translated made full. Sa New Testament nasabni siya. Incomplete, to indicate that attaining happiness is a process. Yes, dili ka basta-basta nga makabatong dayog sharing the happiness of God. Process yun siya. Kinahanglan magtuon kay sa pulong sa Dios. Ang John 15:11 mo nang ang giingon ni Jesus Christ, gusto niyang mamahimpit. Ngano man, kay dili pa process, dili pa automatic nga makabatong kag happiness of God. It is a process by learning the Word of God, learning, metabolizing, and application of the Word of God. So completed happiness is spiritual maturity. Kinigil maabot kita diri sa maturity. Mara ning panglantaw na to, mga butang langit nun, mga butang espirituanon. The believer who functions under consistent post-salvation epistemological rehabilitation will eventually achieve this enduring genuine happiness. Ang word diri nga consistent, mapadayunon kining post-salvation, mapadayunon human nga maluwas ka sa pagtuon sa mga doktrina sa pulong sa Dios. Nga mga bag-o kining rehabilitation ang iyang gisgutan dinhi imong ginabag-o ginarehab nimo ang imong kalag sa mga espirituhanong butang kay unsa man day sulod sa imong kalag dati mga kalibutanong ang sulod niini o kinahanglan nga kining kalibutanong panguna-una makambyuan siya og espirituhanong panguna-una mo nay buto sabot diri rehabilitation of the soul. Post-salvation epistemological rehabilitation of the soul will eventually achieve this enduring genuine happiness. So, makabatong tagtinaw niya kalipay din eh. Psalms 119:2 describes believers whose priority is Bible doctrine. Bible doctrine good. How blessed, that means happy, are those who observe His testimonies, who seek Him with all their heart. Psalms 119 verse 2. So the Holy Spirit is the power source for sharing in God's happiness. John 14:26, John 16:13, Romans 14:17, Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. So mo nang gingon sa John 15:11, these things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. And then in 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice forevermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. And then, ang last, Matthew 5. Actually, ang Matthew 5, gikan kini siya sa 1-11. Naghisgot ni siya metong sa Beatitudes. Blessed, blessed, blessed ang yung hisgotan dere. Pero ambak na natin sa verse 12. Sa verse 12, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So naghisgot siya metong sa
magtotoo nga nagkinabuhi gud ngadto sa pagpangalagad sa Diyos. Okay, next na itong Bible study is capacity for prosperity na kita, number 4 na kita. Din na sa tama ng atong pagtuon o magatutas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, nagadaig o nagapasalamat kami nga na kanimo, bisa man sa panahon ng giyate nga ni kanamo. Nga din kami atuon sa imong pulong, sulod sa kauras. Thank you so much sa Heavenly Father, bisa man nini nga opportunity ngayon gitugot sa among kinabuhi. Ginauli lang ito ng pagpasalamat, pagdaig, paghimayang anak kanimo, hinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.